Magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Matindi ang ating bibiradahan. Grabe itong mga pinapakalat na naman ng mga video ng mga anti-Duterte. Ewan ko ba ang mga utak ng mga ito. Mga kabataan daw, tinaboy si Sara Duterte. Mga kabataan daw, ayaw na daw sa kamay na bakal ng mga Duterte. Lalong-lalo na po ang ating dating Pangulong Tatay Digong na pati itong anak niya na si BP Sara ay pinagkakaisahan. Sinabi ba naman mga kababayan na darating daw ang panahon dahil ang mga kabataang ito ay ayaw daw kay Sara Duterte ay mawawala na daw sa mundo ng politika dahil ang mga DDS daw wala na. Aba, matindi ang mga ito ha. Ewan ko ba sa inyo? Ba't ayaw nyo kay Tatay Digong? Ganda-ganda ng pamamalakad niya. Nawala ang krimen, nawala ang droga. Mga adik nawala sa kalye. Alam nyo ba nung pandemic, nawala ang mga adik, yung mga nangyayari na mga krimen sa kalye, nawala. Aba, nung nawala si Tatay Digong, akala mo mga zombing naglabasan, akala mo mga Plants versus Zombie na ang laging nadadali ang mga mamamayan na walang muwang na laging biktima ng mga krimen. Ngayon mga kababayan, pag-uusapan natin, tinaboy daw si Sara Duterte. Pinalayas daw. Sino ang mga ito? Naku po mga kababayan, kayo na po ang humusga ha. Alam niyo naman pag mga anti-DDS, mga anti-Duterte ito alam nyo na kung sino ang mga kabataang ito. Ayan, bibigyan lang natin ng reaction itong ni-reactionan ni Sangkay. Kilala nyo naman si Sangkay. Isang loyalista po ito. Pero kung ano man ang pinaglalaban ni Sangkay dito, nire-respeto ko siya. Kasi iba-iba tayo ng pananaw at mga preferensya na tinatawag. Kung ano ang pananaw nyo, biit. At bigyan nyo rin kami ng sarili naming pananaw. Okay? Eto na po mga kababayan. At kayo na po ang mag-react. Mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito. Alam kung gaano ito katotoo. Tignan po natin. Si VP Sara daw po ay nadihado doon po sa Australia kasi nagkaroon po ito ng pagbisita po doon para po manawagan mga sangkay na palayain daw po ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Ngayon, ito mga sangkay yung kumalat. Yo, what's up mga boss yan? Welcome sa first episode natin ng Expert Option. O yan mga kababayan ha. Matindi ha. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito? Yan ang ating pag-uusapan. Bago ang lahat palike at pa-share muna ang ating video. At nasa mahigit 260,000 na po tayo mga mahal kong mga kababayan at mga ka-wonders. Sana po tulungan nyo po ang ating munting channel para dumami, mas maganda, mas okay na okay ang ating mga birada. Okay, let's go mga kabayan. Ano ba ang mga ginagawa ng mga ito? Ano ba ang mga sinasabi ng mga anti-Duterte na ayaw ng tunay na serbisyo ng bayan? Ayaw ng tunay na kamay na bakal? Ayaw ng disiplina sa mga pasaway? Mga kababayan, ito na po. Sangkay, Banat, anong masasabi mo?
ay nadihado doon po sa Australia kasi nagkaroon po ito ng pagbisita po doon para po manawagan mga sangkay na palayain daw po, ibalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Ngayon, ito mga sangkay yung kumalat. Filipino-Australians for Justice, Accountability, and Peace. Sara Duterte not welcome here. Let us gather at Parliament steps at 3 p.m. Then march to State Library for the program at 4 p.m. Sunday, June 22. So ito po mga sangkay, ewan ko kung gaano ito kadami. Pero parang natural naman po sa mga politiko mga sangkay, 'di ba, na mayroon pong may mga nagpo-protesta, may kumukontra mga sangkay. Pero ayun nga po, hindi daw po welcome sa Australia si VP Sara. Ngayon mga sangkay, nakita ko itong reaksyon. Ito, panoorin po natin. Isa pong kilalang vlogger, itong si BNK. At dito may isiniwalat po siya, mga sangkay, tungkol po kay VP Sara. Panoorin po natin. Senator Amy at Buday nagpunta sa Australia. Ang bali-balita doon, mga kababayan. Mga kababayan grabe naman, BNK. Ganyan-ganyanin mo na lang si VP Sara kung makatawag ka Buday. Grabe naman, BNK. Ba't ganyan ka naman, BNK? Irespeto mo naman. Kahit i-address mo na Inday Sara. Yung Buday, mahirap yun. Ako po, irespeto mo naman ang BP na binoto ng mga Pilipino. Grabe namang makabunday, bunday tuloy. Buday. Kala ko bondat. Buday pala. Grabe naman. Grabe naman. Alam niyo naman ang mga ito mga kababayan, itong mga ewan ko ba kung anong meron sa kanila. Ba't ayaw nila kay Duterte, mga kababayan? Mga kaibigan ko ito, pero may kani-kanyang mga preferensya, mga ito. Meron din akong sari-sariling preferensya. Siyempre, ito yung usaping politika. May mga kanya-kanya tayong mga opinion sa mga nagaganap. Okay, ituloy ba natin kung anong sinasabi ni BNK? Tinaboy daw sila. Tinaboy? Ito kaya? Bakit tinaboy, mga kababayan ko, ng mga youth organization ko? Okay, mga youth organization, as usual, mga sangkay, ang lagi naman pong kumukontra sa mga Duterte, yung mga youth organization. Kaya nga sabi po ng ibang mga political analyst, delikado yung mga Duterte, kasi nga po, baka pagdating ng araw, bigla na lamang po silang mawala po sa linya ng politika. Sigurado ka, sangkay? Sino ba ang mga kabataang yan? Sa tingin mo, sila lang ang mga kabataan na sinasabi mo, ang mga Duterte, balang araw, mawawalan na ng suporta? Posible. Paano naman yung mga kabataan na mas marami sa mga sinasabi nyo na nagsisigaw na itaboy at mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika? Posible naman ang sinasabi mo, sangkay? Sinong maniniwala sa inyo? Posible ang mga sinasabi mo. Ito na lang, sangkay at BNK. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Bakit nanalo si PRRD na pagka-mayor sa kabila ng siya'y nakakulong sa ICC? Ibaliwanag nyo nga sa amin na mga nagtatanggol kay Tatay Digong. Ibaliwanag nyo. Bakit yung big three ng Duterte nanalo
lalong-lalo na si Marcoleta. Ipaliwanag nyo. Bigyan nyo ako ng kasagutan. General ba to? Bongo? Marcoleta? Bakit sila nanalo? Tapos sasabihin nyo ang mga kabataang ito na nagsisigaw dyan sa Australia na darating ang araw dahil mga kabataang ito ay ayaw sa mga Duterte, ayaw ng disiplina. Ang mga Duterte ay mawawala sa politika. Nako po, sangkay. Diyan. Explain. Explain to the million of voters na pinanalo itong tatlong victory ng Duterte. Lalo na si Marcoleta. Ituloy pa natin. Ano ba sinasabi ni Sangkay dito na mawawala ang mga botante? Mawawala ang tiwala ng mga kabataan daw? Ulitin nga natin. Inaboy. Ito kaya. Bakit tinaboy, mga kababayan ko? Bakit nga ba? Ng mga youth organization ko. Okay. Mga youth organization, as usual, mga Sangkay, ang lagi naman pong kumukontra sa mga Duterte, yung mga youth organization. Kaya nga sabi po ng ibang mga political analyst, delikado yung mga Duterte kasi nga po, baka pagdating ng araw, bigla na lamang po silang mawala po sa linya ng politika. Nako. Kasi nga po, umuusbong delikado po yung yan, Sangkay. lakas ngayon ng mga kabataan, no? Yung mga talaga? kabataan ngayon yung nagkakaisa mga Sangkay. At Wow! Nakakatakot. itong mga ito, talagang ayaw na ayaw po nila sa mga Duterte. Ewan ko, mga Sangkay, kung bakit po ganun na lamang po ka-critical yung kanilang pagtuligsa sa mga Duterte. Grabe naman, Sangkay. Nakakatakot naman yung prediction mo. Sino ba ang mga kabataang yan? Alam natin, Sangkay, na mga kabataang yan ay mga aktivista. Alam mo naman ang mga aktivista. Alam mo kung sino ang mga yan. And you have to decide kung sino ang mga yan. Sasabihin nyo, balang araw, ang mga kabataang ito ay mawawalan na ng tiwala sa mga Duterte at maglalaho ang mga Duterte sa mundo ng politika. Ang tindi naman ng prediction mo. Paano naman pag ako ang nag-predict? Alam mo, balang araw, ang mga sinasabi mong yan na mga anti-Duterte, makakapag-isip yan. Pag yung mga anak nila ay nadamay sa bagsik ng mga kriminal at mga adik na pinagtatanggol nyo. Diba? Siyempre, hindi nila dinanas itong mga heinous crime na ito na ang daming nangyayari. Diba? Kaya lang kayo galit sa mga Duterte dahil sa kanyang ginawang batas. Kumbaga, kamay na bakal. Yung salita ng mga kriminal, yan ang kanyang lingwahe. Lingwahe versus lingwahe. So, sasabihin nyo, wala na. Ayaw na ng mga kabataan ng pamilyang Duterte. Bakit ngayon nanalo bilang mayor ng Davao si Tatay Digong? Kahit na nakakulong, explain nyo nga sa akin. At bakit mataas ang rating ni BP Sara? Ano naman ang bilang ng mga kabataan dyan sa Australia? Mga botante ba yan dito? Sige nga. Sige. Sa tingin mo, mga botante yan dito? Sa tingin mo, bilang yan dito? Sila lang doon. Sige, solohin nyo sa Australia. Iilan lang ba mga kabataan dyan ng mga Pilipino? Dito ka mag-survey. Sinong gusto nila? Mga Duterte pa din? Ewan ko ba sa inyo?
Ayaw nyo talaga ng kamay na bakal. Bakit? Ang titigas ang ulo nyo, no? Tuloy pa natin, Sangkay. Siyempre, sa inyo, na-explain nyo yung side nyo. Pero yung narrative din namin, pakinggan nyo. Siyempre, magkakaibigan tayo, di ba? Siyempre, pagdating sa usaping politika, magkakaiba na tayo ng narrative. Magkakaiba tayo ng preferensya at paninindigan. Kayo, ayaw nyo ng mga pamamalakad ni Tatay Digong, kami gusto namin. Dahil gusto namin na yung mga magiging anak namin in the future, maranasan itong kalayaan na lumabas kahit hating gabi. Kahit yung mga patay na oras, pwedeng gumala. Pero ngayon, mukhang malabo yata, Sangkay. Di ko alam kung safe pa ba ang mga Pilipino paglabas ng hating gabi o yung mga oras na ay nako po. Sige, tuloy natin. Ito matindi mga kapatid. Ito matindi. Pero dito muna tayo mga kababayan. Mga kapatid. Sinisita ngayon ang mga pag-alis-alis ni Buday sa bansa. At si Buday, si Sara ba? Tila ba mga kababayan, ang puna ng mga netizen ay pera ng taong bayan yan. Aba? Ito si VP Sara po itong binabatikos mga Sangkay. Hey, you, did you know men have one... O mamaya, sasagutin natin yan mga ka-wonders ha. Sasagutin natin yung mga sinasabi nila. Sasagutin natin yan. Sasagutin natin yan ha. Para mahimas-masan ng mga ito. Para mahimas-masan kayo ha. Para mahimas-masan kayo. Bakit Buday? Panay ba mga kababayan, ang puna ng mga netizen, ito matindi mga kapatid, ito matindi. Pero dito muna tayo mga kababayan, mga kapatid. Sinisita ngayon ang mga pag-alis-alis ni Buday sa bansa. At si Buday, si Sara ba? Tila ba mga kababayan, ang puna ng mga netizen ay pera ng taong bayan yan. Naku, ito si VP Sara po itong binabatikos mga Sangkay. Bakit Buday? Panay ang lakwatsa mo. Yan ang puna ng mga netizen ngayon sapagkat tanong ng mga maraming Pilipino, bakit hinahayaan ng gobyerno na panay ang lakwatsa ni Buday sa ibang bansa? Ano nga ba ang totoo mga kababayan ko? Tara, panoorin natin tong balita na ito na nagsi-circulate sa loob ng social media. Yan. Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng PISE sa loob ng isang buwan. Grabe, ang dami. At matunsyada sa kanya ang Malacanang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nako. Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte. Sa abiso nilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Teka lang. Nakita nyo ba? Nakita nyo mga kababayan? Ako lang pupunayin lang kita. How can I address you? Vice President? Pasa Yun kahuring ka nadali po sa English ng tao. Dali sa English. BNK galing mag-English Ang tanong, BNK, meron bang nalalabag na batas itong si Inday Sara sa mga pagbabiyahe sa ibang bansa? Bigyan nyo ako ng mga artikel, mga seksyon ng konstitusyon. Ano ba? Meron ba
na nalalabag kahit isang batas. Itong si Inday Sara sa mga pagbisita sa mga bansa, lalong-lalo na tatay niya itong nasa ICC. Siyempre, siya yung pangunahin na persona para pumunta sa ibang bansa para makalaya itong tatay niya. Ikaw ba, BNK, kung tatay mo ito, alangan naman na ikaw ay patulog-tulog lang sa pansitan. Patulog-tulog ka lang sa higaan mo. Kung tatay mo yan na nakakulong. Na alam naman natin na pinagkaitan ito ng katarungan. Napagkaitan ng tunay na anong batas ang nawala sa kanya. Ikita nyo? Dahil dito sa sinasabing crimes against humanity, dahil sa kanyang drug war policy, ito yung dahilan bakit nyo pinahuli ito. Magkakaiba po tayo ng paninindigan, magkakaiba po tayo ng mga filosofiya at pagkakaintindi sa mga preferensya ng mga nangyayari. Pero, kaming naniniwala kay PRRD, yung narrative namin, ito rin yung aming sinasabi na we stand with PRRD. Dahil naniniwala po kami na maraming nakinabang na mga Pilipino sa kanyang pagkapangulo nung siya'y nanunungkulan pa. Pati yung pamilya nyo siguro nakinabang dito eh. Lahat tayong mga Pilipino nakinabang sa pamamalakad ni Tatay Digong. Bayan pero pupunta ka sa rally sa ibang bansa. Magaling pa naman to si BNK Bumatikos, no? Magaling po ito bumanat mga sangkay. So pakinggan po natin. Binabanatan niya po dito si VP Sara tungkol po sa pag-alis-alis niya. Para ipanawagan yung pagpapalaya sa ama mo. Mananawagan kayo sa ibang bansa ni Sen Aimee para manawagan kayo na palayain si Duterte. Ang tanong ko dito, may magagawa ba yung rally nyo dyan para palayain si Digong? Please comment down below mga kababayan. May magagawa ba ang rally ni sa pagpapalaya kay Digong mga kababayan? Kayo, sumagot kayo mga sangkayan po. Tinatanong po ni BNK. Gusto nyo sagutin ko kayo? Yan. May sagot na rin pala siya. Mga kapatid, wala. Walang magagawa ang rally na yan. Yun lang. Walang magagawa ang rally na yan, mga sangkay. Na pupuntahan ninyo para palayain si Duterte. Alam nyo ano may magagawa, mga kababayan ko? Mga kapatid, magtrabaho kayo sa bansa. Bakit, mga kababayan? Ano ko nasabing walang magagawa yan? Walang bearing yan. Hindi naman pakikinggan ng ICC yan eh. Actually, mga sangkay, Senator, na hindi naman pakikinggan ng ICC yan. Pero, sa sinasabi na itinaboy ba si VP Sara, I don't know, mga sangkay, kung gaano katotoo yan. Siguro, medyo exage, but we don't know kung maybe totoo, maybe hindi din. Pero, mga sangkay, ito po, may nakita po tayo. Tingnan natin. Ito, happening now, around 50 anti-Duterte protesters have gathered outside the State Library, Victoria, to oppose the visit of Philippine Vice President. O, ito mga sangkay. Nasa 50 lang daw. Ewan ko kung kaano din ito katotoo, mga sangkay. Ayan. Parang EDSA lang no? Sara not welcome here. This is the US Marcos regime, ha?
So, kontra din pala ito kay BBM. Kontra sa mga Duterte, kontra kay BBM. O, sige, bahala kayo sa buhay. O mga kababayan, syempre, ibang bansa yan eh. Ilan lang ba mga Pilipino dyan? Itry mo pumunta dito sa Pilipinas. Kung gaano karami ang nagmamahal kay Inday Sara. Buong bansa. Kita mo naman, buong mga syudad nagrarally para lang makauwi si Tatay Digong. Eh, ibang bansa yan eh. Ilan lang ba mga Pilipino dyan sa Australia? Oh, siguro mga busy, nagtatrabaho yung mga kababayan natin dyan. I-try nyo dito. Magbilang. Eh, national rally pa lang eh. Ilang milyon, buong bansa. Against sa impeachment. Na gusto niya talagang ma-impeach si Inday Sara. Inyo. So, binabanatan nila dito si BBM, binabanatan din nila si Sara. Walang alam mo na yan. Si BBM. Makakaliwayan. May nag-post. Sunday, June 22, 2025. Ito mga sangkay. Makikita po dito, nakatayo si VP Sara. Okay. Dahig yan eh. Ang daming tao dyan. Nakatayo siya sa may upuan. Oh, ito Maraming din po tao talaga dyan. yung kanyang ginagawa lagi mga sangkay. Hindi ko alam kung style niya to bilang isang politiko. Makilala mga sangkay. Di ba naalala niyo si Lene Robredo? Yung kanya, tsinelas po yun mga sangkay. Ito naman, upuan. Kanya-kanya po talagang diskarte at pakulit ng mga politicians. Ano? So ayan po mga sangkay. Andun din po si Maharlika. Ayan po. Oh. Okay. So, tingnan natin kung gaano karami ito. Ayan po mga sangkay. Masyadong yung picture. Hindi po natin makita talaga kung gaano karami. Hindi rin po natin masabi kung gaano kadami ito. Kasi, hindi din po natin makita na ganong karami. Ayan lang po mga sangkay. Ito lamang. No? Ayan lamang po mga sangkay. Yung naroon. So, oh, mga kababayan, kayo na humusga dito ha. Totoo ba na darating ang araw ay mawawala ang pamilya Duterte sa larangan ng politika? Eh bakit ngayon? Ngayon pa lang mag-survey kayo. Sino ang kanilang napupusuan na magiging pangulo sa darating na 2028 presidential election? At Vice President. Naku po mga kababayan, nakakagulat ito. Itong balitang ito. Naku po mga kababayan, magugulat kayo. Kung ganyan lang ang bilang, ibig sabihin kakaunti lang din po talaga. Ayan po, naka-zoom na yan ha. Naku, marami pa rin yan sangkay. Ayan sangkay, mukhang marami. Pero nasa likod ka niyan, marami yan sangkay. Yung pagtitipon ng loyalista dyan, wala kang makita. Oh, nakita mo, meron ba? Wala. Naku po, matunog ang Marcoleta Sara, mga kababayan na, matunog ang tandem na Marcoleta Sara. Baka yung iba, nagtataas ang kilay eh. Si Marcoleta, magiging Vice President? Mananalo ba yan? Walang karisma yan? Hindi gusto ng taong bayan. Aba, mga kababayan, pinapangunahan na naman nila. Eh bakit nung senatorial election, sinasabi nyo na hindi mananalo dahil pro-China daw ito. At Mr. West Philippine Sea ang tawag nila. Dahil daw sabi ni Marcoleta daw, hinahayaan daw na masakop ng China ang bansang Pilipinas. Pati itong teritoryo na pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Eh sabi ni Marcoleta, wala naman talagang West Philippine Sea. Yang pangalan na yan, gawa-gawa lang dito. Pero sa International Gazette, walang ganyan. Ang ibig sabihin, ang punto lang ni Marcoleta, kahit wala yung West Philippine Sea na yan, yung teritoryo na yan, ipaglalaban niya ng patayan. Yun ang ibig sabihin. Eh kayo kasi,
para lang may masabi kayo, hindi nyo iniintindi ang tunay na punto at tunay na sinasabi ni Marcoleta. Okay? Kaunti lamang po yan. Ngayon, eto, may kumanta. May nagkwento mga sangkay. May mga kakilala akong pumunta sa so-called Bring Home PRRD rally sa Melbourne ngayong araw. Nung tinanong ko kung kumusta ang rally, ang sagot, ito ha, pumunta mismo ito mga sangkay. Walang tao, besh. Eh, syempre, tatanong mo yung anti-Duterte, ano sasabihin yan? Syempre, mga kasinungalingan ang sasabihin yan. Mga paniniran sasabihin yan. Anong... Mapapasubon siya mo sa handaan. Anong makukuha mo sa anti-Duterte? Doon ka magtatanong. Siyempre, walang sasabihing totoo yan. Puro paninira lang ang sasabihin niya ka sa mga DDS na nag-rally. Imposible naman yung mga sinasabi niyo. Diba? Kayo na humusga ha, mga kababayan ha. Kayo na humusga. Kayo na humusga dito. Field trip lang sa harap ng parliament. Sabi raw ng Victoria Police, ang foot traffic sa area was around 800 people. But take note, kasama na doon ang mga joggers, locals, dog walkers, at mga nandun lang na walang kamalay-malay na nandyan pala ang Vice President ng Pilipinas na nagsasalita ng paandar niya. Eto pa, sinabay din nila ang rally sa isang Catholic event sa area. Baka kasi sakaling maambunan ng religious crowd ang maisog crowd pero hindi umepekto. Why? Obviously, hindi pwedeng mag-blend in ang religious crowd at maisog crowd. Hindi pwedeng Mga kababayan, syempre, anong ibabalita ng ayaw kay Duterte? Syempre, puro paninira lang. Diba mga kababayan? Kayo na humusga, anong masasabi nyo dito sa sinasabi nilang tinaboy daw si Inday Sara? Mga kabataan sa Australia, sa parliament, sa harapan mismo, hindi pinapansin. Aba, grabe mga makapagbalita ang mga ito. Anong mababalita ng mga anti-Duterte? Anong sasabihin nilang maganda? Diba? Kaya mga kababayan, kayo na ang umusga dito. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Anong masasabi nyo dito? Kaya i-share nyo po ito, i-like nyo, at i-subscribe nyo ang ating munting channel. Mga kababayan, nandito po tayo, The Wonders sa Philippines, laging sumasampalataya, laging dumadalangin na magkaroon ng hustisya ang pagkait ng tunay na kalayaan kay Tatay Digong. Sana makauwi pa. At pinagpipray ko rin na maging mapayapa na ang bansa natin. Wala na itong pagkabahabahagi sa mga Pilipino. Kasi ito mga kababayan, itong pagkakulong ni Tatay Digong sa ICC. Nako po, matinding matinding suliranin sa bansa ito na nahati ang mga puso ng mga Pilipino. Kaya, ano bang reaksyon nyo po mga kababayan? Salamat po ng marami at magandang umaga sa inyong lahat. God bless po. Mabuhay.